Bagong lahat, luma muna. Merong 12 teams sa buong history ang nagkaroon ng 10 or more wins na walang talo mula nung simula ng season. 3 doon sa Celtics, 2 sa Sonics. Sa 12 teams na yon, 3 teams lang din yung nanalo ng championship. Ang Celtics, yung 1994 Rockets at 97 Bulls. Ang may pinakamataas na winning streak mula nung start ng season ay 2016 Golden State na meron silang 24. Ang unang tumalo sa kanila noon yung Milwaukee Bucks. Sa first 30 games din ng Golden State, meron sila nung 29-1 record. Hindi nga lang sila nanalo ng championship nung taon na yon. Ang Cavaliers naman ang pang-apat sa listahan ngayon na may pinakamahabang winning streak mula start ng season. Meron silang 14 na panalo. 2 panalo na lang, sila yung magiging pangalawa sa Golden State. Andun pa kasi yung Houston at Washington Capitals na meron 15. Bias stats, ang Cavaliers meron 12 points differential. Ito yung average ng lamang nila sa kalaban. Sila din ang number 1 offensive team. Pero hindi sila ang number 1 defensive team. Pang-7 sila sa liga. Sila din ang number 1 team pagdating sa 3-point field goal percentage. Mataas din yun. Nasa 41% at almost 15 out of 37 per game. Nadodomina ng Cavaliers yung first quarter, tapos pagdating ng fourth, doon sila nagiging steady. Meron silang 30 points per game, pangatlo yun sa buong NBA sa last quarter. Meron pa silang 55%, kaya dominado ng Cavaliers yun. Kahit 14-0 ang Cavaliers, hindi sila ganong kaingay. Wala pa nga ako nababasa sa mga major sports website na ang Cavs ang contender ngayong taon. Magkakaalaman kasi yon pagdating ng December onwards. Sa natitirang 68 games ng Cavaliers, kailangan lang nila manalo ng 36 para makapasok sa playoffs. So nagsisimula na yung countdown para sa Cleveland. Iba pa rin kasi yung impact ng Cavaliers, parang pinagmukha nilang mahina yung East. Sa record kasi yung East ay 78 and 98 record kontra sa mga team sa West. Ang nakakatapat pa lang ng Cavaliers ngayon, 3 teams mula sa West. Actually yung Boston, isang team nga lang ang nakakalaban nila sa West, yung Golden State. At yung schedule pa ngayon, mostly ng mga games ng mga teams, nasa kanilang conference yung majority. Kaya nga mapapansin nyo, bardagulan agad dun sa West. Yung East, kita mo na agad kung sino yung nakakalamang. Yung Celtics, Cavaliers at Magic ang nangunguna agad. Pagdating kasi ng December, dun magkakaroon ng maraming cross-conference game. Makakatapat agad ng maraming beses ng Cavaliers yung mga contender ng West. Dun pa pwedeng malaman kung contender din ba ang Cavs dito sa East. Actually, contender na sila sa East sa playoffs pa lang. Papasok pa lang ng playoffs yun na dahil nga 36 wins na lang yung kailangan nila. Ang 2025 Cavaliers kinukumpara ngayon sa 2015 Atlanta Hawks. Ito yung 5 player nila naging player of the month. Yung 2015 Hawks din ang isa sa best team or may magandang start na team na hindi nag-champion sa East noong 2015. Ang pinagkaiba kasi noon, yung East merong pang LeBron. Sa run din ngayon ng Cavaliers, nagawa na rin naman to ni Donovan dati noong 2021 sa Utah Jazz. Ang pinagkaiba nga lang, wala siya sa West ngayon at nasa East na wala pang LeBron. Si De'Aaron Fox naman ang unang player na naka 60 points ngayong season. 26 points pa ang ginawa niya mula fourth quarter hanggang overtime, pero kinulang pa rin para talunin ng Minnesota. Nakapag-set naman siya ng franchise record sa Sacramento na may pinakamataas na points. Naunahan din kasi agad ng overtime yung Sacramento Kings. Sunod-sunod kasi yung Minnesota. Ang laki din ng hinabol ng Kings na mula 20 points yun. Na dahil nga dito kay Fox, naitabla pa nila papasok ng overtime. Si Edwards naman, hindi pa rin nakaka 40 points. Meron naman siyang 36 points. Naka-posterized pa kay Sabonis. Siya din yung nakakuha ng dagger shot para makalamang ng 4 yung Minnesota. Hindi natawagan ng 3-point shot dahil nakita nakatapak siya sa linya. Ngayon, 3 ang tabla sa West na merong 7 and 6 record. Minnesota, Memphis at Sacramento. Si Draymond Green naman, bininyagan agad si Zach AD. Hinawakan yung paa niya para hindi makatakbo. Nabigyan ng transition take foul. Papatapos na rin yung game, natawagan pa si Draymond ng technical para ma-eject. Kaya nagtataka yung mga fans paano na-eject si Draymond Green nun. Nung una kasi nakipag-argue siya sa isang referee dahil sa foul kay Moody. Tinawagan siya ng technical nun. Pinaupo agad siya ng coaching staff dahil papatapos na yung game. After ng unang technical, hindi pa rin tapos magreklamo si Green kaya tinawagan ulit siya ng technical ng referee kaya na-eject. Humihingi na nun ng apology yung coaching staff pero binigyan pa rin ng technical. Minura pa ni Draymond Green yung mga referee nun.
Tapos na rin kasi yung game, 1 minute na lang yung natitira. Lamang din ng malaki yung Golden State. Hindi na rin kailangan makipag-argue ni Draymond sa official. Ito kasi yung problema ng Golden State na nagkokos ng game sa kanila dahil kay Draymond bumabalik ulit yung dating ugali niya. Buti na lang lamang nun na malaki yung Warriors at 1 minuto na lang yung natitira. Meron din naman nagbago kay Draymond. Sa game meron siyang 13 points, 8 rebounds, 7 assists. Usual stats niya to. Pero ngayon meron siyang 3 out of 7 sa 3-point area. Ngayong season din meron siyang 1.5 out of 3.2 per game mula sa beyond the arc. 45% pa. Pinakamataas sa karir niya. Naging volume shooter tuloy si Draymond Green sa 3-point area. Si Steph naman nagkaroon ng 13 points, 8 rebounds at 5 assists. 3 out of 7 pa sa 3-point area. Yung naging babad doon si Buddy Hield nasa 18 points at 4 out of 8 sa beyond the arc. Silang dalawa ni Green yung umabot ng 30 minutes or more.